Okay, so magandang gabi po sa lahat mga kapatid. At muli po ay patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. At dito po sa ating subject, dito sa ating Study Thy Word Bible Institute, Important Contrast in the Bible. Dito ay tinatalakay natin yung mga pagkakaiba ng dalawang turo, statements, mga nabanggit sa Bible, no? Things that are different are not the same. Yung bagay na hindi magkapareho, magkaiba talaga po yun. Hindi iisa lang, hindi lang pareho yun na madalas na naging katwiran ng maraming mga tagapagturo. Isa lang yan, pareho lang yan. Dito po sa ating important contrast in the Bible, ay binibigyan talaga natin, nakikita talaga natin ng maliwanag na maliwanag sa banal na kasulatan na magkaiba sila. Hindi sila pareho, hindi sila isa. At ang problema, mga kapatid, minimix, hinaharmonize ng maraming mga kapasturan yung dalawang contradicting statement na kung titingnan natin sa konteksto ay talagang magkaiba sila. So dito po tayo, no? Balikan natin, no, isa-isa natin para at least alam natin kung nasa na tayo dito sa ating contrast. Okay? Contrast number 1, law and grace. Contrast number 2, Israel and the church. Contrast number 3, righteousness in the Bible. Contrast number 4, the seed of Abraham. Contrast number 5, who are the saints in the Bible. Contrast number 6, last days in the Bible. Contrast number 7, grace in the Old Testament and grace in the New Testament. Contrast number 8, Peter's ministry and Paul's ministry. Contrast number 9, kingdom and the church. And then contrast number 10, the gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God. The two ministries of Christ, heavenly ministry at earthly ministry. Yan po ay contrast number 11. Contrast number 12, the different gospels. Contrast number 13, covenants in the Bible. Contrast number 14, the three great laws. And then contrast number 15, the day of the Lord versus the day of Christ. Contrast number 16, the kingdom of heaven and the kingdom of God. Contrast number 17, remission of sins and forgiveness of sins. Contrast number 18, the mysteries of the kingdom of heaven na binabanggit sa Matthew ay iba doon sa Paul's mystery na nababanggit po ni Pablo. Contrast number 19, the evil days in the Bible. May tatlong magkakaibang evil days in the Bible. And then contrast number 20, the notable days in the Bible. Merong mahalagang event o binabanggit ang Bible na mga araw na ito hindi magkakapare-pareho. The day of the Lord, the day of Christ, the day of His wrath, the day of God, okay? The day of thy visitation, okay? And then contrast number 21, the times of the Gentiles and the fullness of the Gentiles. Bagamat nabanggit pareho dito sa dalawang statement na to ang Gentiles, yan po ay magkaiba. Okay? And then, contrast number 22, justification by faith alone, which is makikita natin sa Book of Romans, sa teaching ni Paul, or justification by faith plus works, na nakita natin sa Book of James. And then, last Tuesday, yung tatlong reconciliations in the scripture. The reconciliation of the earth, the reconciliation of the heaven, and the reconciliation of the sinners. So ngayong gabi po ay dito po tayo ngayon sa contrast number 24, no? Contrast number 24. So dito po tayo sa contrast number 24. The three tenses of our salvation. May tatlong magkakaibang tinuturo ang Biblia patungkol sa kaligtasan ng isang sumampalataya na sa ating Panginoon. Okay? So dito po tayo ngayon, the three tenses of our salvation. Mahalagang mapanood natin ito, mapakinggan natin ito dahil isa din po ito na marami pong confuse eh. Pagdating sa kaligtasan, hindi porke nakakita tayo ng salitang kaligtasan, lahat tumutukoy sa kaligtasan sa impyerno. Merong kaligtasan sa kasalanan, may kaligtasan sa future. So, ang problema, katulad ng sinasabi ko madalas, kino-combine ito ng maraming mga tagapagturo. So, ngayong gabi po ay bibigyan natin ng liwanag po ito at ito po ay recorded na po mga kapatid at atin po itong panoorin, ano po. At medyo ipo-forward ko na yung konting tandali po
na bubuklatin na unahan ng ating Panginoon. Evangelist Bobby ko na ng ating pong topic ngayong hapong ito. Okay, so i-ready na po natin mga kapatid. At pakinggan po natin. Alam ko ito po ay nasa YouTube pero maganda rin po maisama natin po ito. Ito po ay contrast number 24 na po tayo. Okay? The three tenses of our salvation. Panoorin po natin po ito at pakinggan ng maigi po. Ito ay the three tenses of our salvation. The three tenses of our salvation o tatlong bahagi o tatlong uri ng ating kaligtasan. Ang ating text po na mababasa po na magpapatunay na mayroong three tenses of salvation o tatlong uri o bahagi ng kaligtasan ay nasa 2 Corinthians chapter 1 and verse number 10. Ang sabi po sa 2 Corinthians 1:10, who delivered us from so great a death, and that deliver in whom we trust that He will yet deliver us. So, bago po yan, tayo po ay manalangin at tayo po ay pangunahan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, hiniling po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu at hinihiling ko po, Panginoon, na ang mga tagapakinig po sa oras na ito ay bigyan niyo po ng kaunawaan. Kayo po ang dakilang tagapagturo. At nais ko pong kayo po ang magturo sa amin. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod nang sa ganon ang inyong salita po ay may pahayag na may kaliwanagan sa bawat isa, Panginoon. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa isang napakalaking pribilehiyo na ibinibigay niyo po sa amin upang sa ganitong pamamaraan po ang inyong salita ay napapahayag. Kaya po kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, tayo po ay magpatuloy po. So, the three tenses of our salvation. Now, by way of introduction po ng ating mensahe po ngayong hapon, meron pong tatlong uri ng paniniwala. O sabihin natin, may tatlong tao na nagtatalo-talo. At ang kanilang pinagtatalunan ay tungkol sa kaligtasan. Yung isang tao, yung first person, ang kanyang paniniwala ay ang kaligtasan ay nangyari na. At ito yung mga talata na bubuksan niya sa inyo at makikita natin na talagang totoo naman na mababasa natin sa Biblia na ang kaligtasan ay kapag ito'y ikinapit sa isang mananampalataya na o ikononek sa isang mananampalataya, ang kaligtasan ay lumilitaw na ito'y nangyari na, ligtas na. Ito po yung mga talata na bubuklatin natin na nakalagay po dyan sa inyong screen at mababasa po natin. Una po sa John chapter 10, verse number 28. John chapter 10, verse number 28. Ang sabi diyan, then sabi sa John chapter 10, verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So makikita po natin na yung kaligtasan ay lumilitaw na naibigay na, nangyari na. Tingnan po ninyo sa John chapter 5, verse 24. John chapter 5, verse number 24. Ang sabi po sa John chapter 5 verse 24, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed. Pansinin po ninyo yung word na past tense po siya. From death unto life. Ang isang tao na nakakilala sa ating Panginoon o sumampalataya sa Panginoon ay lumipat na, nangyari na po. Mula sa kamatayan patungo sa buhay. So, meron po talagang mga talata na ang kaligtasan ay nangyari na. Tingnan po nyo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Bagamat pamilyar pong verse po ito sa atin, pero nais ko pong buklatin po natin, buksan po natin, samahan po ninyo kung buksan po natin ang banal na kasulatan at atin pong basahin po ito sa ating pong pag-aaral po ngayong hapong ito. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved. Tingnan po ninyo sa inyong mga Biblia po yung word na saved. May D. It means, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas na. Ligtas na. Okay? And that not of yourselves, ang sabi po, okay? It is the gift of God. For by grace are you saved through faith. Ang sabi sa verse 9, not of works, lest any man should boast. So kapag ka po ang salitang kaligtasan po
ay ikinakapit na o ikinokonek sa isang sumampalataya kay Kristo, ito po ay lumilitaw na ang salitang kaligtasan ay nangyari na. Tingnan po ninyo, 1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Another verse po na matutunghayan po natin, 1 Corinthians chapter 1 and verse number 18 ay makikita po natin muli yung salitang kaligtasan dito na ito po ay lumilitaw na nangyari na. Ang sabi sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved. Pansinin po ninyo sa inyong mga Biblia po dyan. Ang saved po dyan ay past tense. May D. It is the power of God. So, ibig sabihin, may mga talata po sa Biblia na mababasa po natin na ang kaligtasan ay lumilitaw na nangyari na. Another verse, Colossians chapter 1, verse 13. Colossians chapter 1 and verse number 13. Colossians chapter 1. Ito po, sa Colossians chapter 1 and verse number 13 ay muli po nating matutunghayan po dito na ang kaligtasan po ay lumilitaw na nangyari na. Ang sabi sa verse 13, who hath delivered, nais ko pong pasinin po niyo, who hath delivered us from the power of darkness. Nangyari na po, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated, past tense po, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Another verse, 2 Timothy chapter 1, verse number 9. So, ang dami pong mga talata po, hindi po kayang i-deny. Kung kayo lamang po ay honest na magbabasa po ng Biblia at paniniwalaan ng sinasabi ng Biblia, meron pong talata, mga talata, ang Biblia po ay nagtuturo na ang kaligtasan po ay kapag ikinapit na sa mananampalataya, ito po ay lumilitaw sa mga salita na nangyari na, ligtas na. 2 Timothy chapter 1 and verse number 9. Ang sabi diyan, who hath saved us. Tingnan po niyo sa inyong mga Biblia po. Tingnan po niyo, who hath saved us. Past tense po. And hath called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Last verse po, diyan po sa unang position po ng isang person, ng isang tao na ang kaligtasan ay nangyari na. Titus chapter 3 and verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved. Pasinin po ninyo sa inyong Biblia, yung word na save diyan po, past tense. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ito pong isang person na to, ito pong isang taong to, ay ang kanyang posisyon na ang kaligtasan ay nangyari na. Pero, tingnan po natin yung isa pang pangalawang tao, yung the second person. Ang kanya pong paniniwala na ang kaligtasan ay tinatrabaho sa kasalukuyan. At meron pong talata po tayong mabubuksan po dyan, mababasa po. Tingnan po natin sa Philippians chapter 2 and verse number 12. Philippians chapter 2 verse number 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So meron pong talata sa Biblia na ang kaligtasan pala ay tinatrabaho. Kaya't wag po kayong magtaka na meron kayong makakaharap na ibang mga denomination, tagapagturo, na ipapakita nila sa inyo na ang kanilang paniniwala na ang kaligtasan ay kasalukuyang ginagawa, tinatrabaho. Ano po yan? At meron pa pong another person, ito pong pangatlo, the third person, na ang kanyang paniniwala ay ang kaligtasan ay darating pa lang. Sa future pa lang makukuha. Ito po yung mga talata po. Romans chapter 13. Romans chapter 13. So paano po natin i-reconcile po itong mga talatang ito? Romans chapter 13, verse number 11. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer, malapit na, than when we believe. Yung kaligtasan dito, ang tinutukoy po, malapit, darating pa lang, papalapit pa lang, malapit pa lang, nearer, papalapit pa lang ng papalapit, ibig sabihin, wala pa sa Kanya. Yan po yung mga talata na maaari po ninyong ma-encounter sa ibang denomination na ang kanilang paniniwala na ang kaligtasan ay wala pa sa Kanya, inaantay pa lang niya. 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 9.
1 Thessalonians chapter 5 and verse number 9, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So makikita po natin, darating pa lang ang kaligtasan. So, paano po natin i-reconcile ang mga bagay na to na may mga tao na ang paniniwala, ang kaligtasan ay nangyari na? May mga ibang mga denomination o mga tao na ang paniniwala nila na ang kaligtasan ay kasalukuyang tinatrabaho. May mga ilang mga, marami din to, may mga ilang mga naniniwala na ang kaligtasan ay darating pa lang. Dito po ay makikita po natin, yan pong lahat yan po ay tama. Dahil po, bakit po? Sapagkat sa Biblia po, meron pong tinatawag po tayong past salvation. Meron pong Biblia po, na ang Biblia po ay nagtuturo na meron pong past salvation. Kaya po ang ating pong title po ng ating topic ngayong hapong ito ay The Three Tenses of Our Salvation, o tatlong bahagi o tatlong uri ng kaligtasan. Yung isa, past salvation. Yung pangalawa po ay present salvation, kasalukuyan. May kasalukuyang kaligtasan, meron pang nakaraang kaligtasan, at yung pangatlo po, ay ito po ay tinatawag natin future salvation. Yan po yung three tenses of our salvation. May past salvation, may present salvation, merong future salvation. Now, tingnan po natin po dito po sa ating pong screen, sa ating PowerPoint. Meron pong past, meron pong present, at meron pong future. Ano po? Past, present, future. Ano po itong past? Ano po ba itong past salvation? Ito pong past salvation, ito po ay salvation from the penalty of sin. Yung po palang past salvation, ito po ay tumutukoy sa kaligtasan sa penalty ng kasalanan. Bakit po? Ang sabi po sa Romans chapter 6 and verse number 23, For the wages of sin is death. Ang kabayaran, ang penalty, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun po yung salvation from the penalty of sin. The moment ng isang tao po ay magtiwala doon sa kasapatan na ginawa ng ating Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, at nagtiwala siya na si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, nagtiwala sa doon ng buong puso niya, siya po ay naligtas sa penalty ng kasalanan. And that's past salvation. Ito pong present salvation, ito po ay salvation from the power of sin. Kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. Bagamat ikaw ay ligtas na, hindi po nangangahulugan na ikaw ay perfect na. Nandyan pa rin po tayo sa ating flesh. At patuloy po ang kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay maaring humatak sa iyo para patuloy kanyang ibagsak, igupo ng flesh. Kaya meron pong kasalukuyang kaligtasan na itinuturo ang Biblia, at ito po ay salvation from the power of sin. Pangatlo po, ito pong salvation from the presence of sin. Ito po yung future. Salvation from the presence of sin. Darating ang panahon na ikaw, sa pagbabalik ng ating Panginoon sa rapture, ikaw po ay kukunin at ililigtas dito sa presensya ng kasalanan. Now, ito pong past salvation, which is salvation from the penalty of sin, ito po ay justification. Justification po. Yan po yung salvation from the penalty of sin. The moment na ikaw ay nagtiwala, nanampalataya sa ating Panginoon, dineclared ka ng Diyos na justified. Okay? Inaring ganap. Now, dito po sa present salvation, ito naman po ay sanctification. Sanctification. Yan po yung pangalawang uri ng kaligtasan. Sanctification. Yun naman pong future salvation, yan po ay glorification. So nakita po ninyo, hindi po nakakalito. Wala pong contradiction, wala pong confusion. Yung first is salvation from the penalty of sin. Yung pangalawa, salvation from the power of sin. Yung pangatlo po, salvation from the presence of sin. Yung salvation from the penalty of sin, yan po yung past, yan po yung justification. Yung pong salvation from the power of sin, yan po yung present, yan po yung sanctification. Yung pong salvation from the presence of sin, yan po yung future, yan po yung glorification. Now, ito pong salvation from the penalty of sin, ito po yung salvation of your soul.
Kaligtasan po ng iyong kaluluwa. Yan po yung salvation from the penalty of sin. Ang naligtas po dyan, ang kaluluwa mo. Ano po, mamaya po, later po ay ating pong i-discuss po yan. Yan naman pong present salvation, yan po ay salvation of your testimony. Salvation of your testimony. Dahil ikaw ay saved na, ang kaluluwa mo, you're already saved, meron pong patotoo si Kristo sa buhay mo na dapat mong ingatan. Okay? Dahil ang diablo, nais niyang sirain yung patotoo mo kay Kristo para hindi ka maging kagamit-gamit, para hindi ka maging epektibong witnesses ng ating Panginoon sa mundong ito. Kapag sira po ang testimony niyo, sinong maniniwala sa'yo? Kaya yan po yung salvation from the power of sin. Yan po yung salvation of your testimony. Pangatlo po, ito po ay salvation of your body. Kaligtasan ng iyong katawan. Pagdating po ng future, sa rapture po, ililigtas po ng Panginoon yung ating katawan at papalitan po ito ng glorified body. Ano po? So, isa-isahin po natin tong salvation from the penalty of sin, salvation from the power of sin, salvation from the presence of sin. Now, dito po sa justification. Yan po yung salvation from the penalty of sin. Yan po yung past salvation. Now, basa po tayo ng mga talata. Okay? Sabi po sa Romans chapter 5, verse number 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, ang justification po ay makakamtan ng tao sa pamamagitan po ng pananampalataya. Saan po natin nakabase? Nabasa po natin, Romans 5:1. Another verse po. Another verse, Acts chapter 13, verse 39, ay ang sabi po diyan, and by Him, all that believe, and by Him, all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Another verse po tungkol po sa justification. Ito pong Romans chapter 3, verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So, ang justification po ay hindi po maangkin ng tao, hindi po mapapa sa atin sa pamamagitan ng paggawa o pagsunod ng batas, kundi ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa Acts 39, ito po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya o pagsampalataya, paniniwala doon sa kasapatang ginawa ng ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng justification? A sinner is declared righteous on the basis of Christ's death on the cross. Ang justification po, ito po yung legal term po na ang Diyos dinideklara ka na righteous not because of your own righteousness dahil basahan lamang sa harapan ng Panginoon, but ikaw ay dineclare ng Diyos na righteous on the basis of what Christ did on the cross. Doon po sa merit po ni Kristo. Hindi po sa merit ng tao, hindi po tayo ma-justify. Now, tingnan po natin dito po sa ating illustration po dito. Ang sabi po sa Job chapter 25 and verse number 24, how then can a man be justified with God? Paano ba ma-justified ang tao sa Diyos? Or how can he be clean that is born of a woman? Okay? Yan po ang tanong ni Job. Ano po? Ang sabi po sa Psalms 143 verse number 2, and enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. Ang liwanag po niyan, wala pong ma-justified na tao in the sight of God. Bakit po? Sapagkat ang tao po ay makasalanan, siya po ay under condemnation, siya po ay patutungo at mapapahamak sa lugar ng impyerno at wala po siyang magagawa na paraan para sa kanyang merit, para sa kanyang trabaho, para sa kanyang gagawin, para po siya ay ma-justified ng Panginoon. Now, tingnan po natin po dito sa ating illustration. Ito po ang tao, ano po? At siya po ay makasalanan, man is a sinner, at under condemnation. Okay? Siya po ay under condemnation, patungo sa impyerno. Ano po? Siya po ay patutungo po sa lugar na tinatawag na impyerno. Pero kapag ka po itong taong ito po, okay,
ay nagtiwala dito sapagkat ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo at tumigis po ang kanyang banal na dugo. Tingnan po natin sa 1 Peter. 1 Peter chapter, makikita po natin po dito po sa 1 Peter chapter 1 and verse number, makikita po natin, ano po? Okay? Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 1, verse number 19. Itaas po natin, verse 18. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation, received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon ng kanyang banal na dugo, at kapag ka ang taong yan, okay, na under condemnation po, and because of that, dahil sa offering ng ating Panginoon, ang Diyos ay nasatisfied. God the Father was satisfied. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 53 po. Yung handog na ginawa ng ating Panginoon na pagtutubos po, na sakripisyo po, ang sabi po sa Isaiah chapter 53, ang Diyos po, God the Father was satisfied. Isaiah chapter 53. Okay? Isaiah chapter 53 and verse number, I think 11, ay makikita po natin po dito po. Ano po? Dito po sa verse 11, He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. Ang amang Diyos ay nasatisfied. Wala pong makapagsasatisfied po na gagawin ang tao kahit anong kanyang handog na iharap sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi napiplease. Ang Diyos ay hindi po nasasatisfied. But when our Lord Jesus Christ was crucified and He was buried and rose again the third day, God the Father was satisfied doon sa offering na ginawa ng ating Panginoon. At kapag yung taong yun po, under condemnation, ay manampalataya po sa kasapatang ginawa ng ating Panginoon, ano po ang mangyari po sa kanya? Doon po sa kabilang side, siya po ay, ano po, napatawad. Tingnan po niyo sa Acts chapter 13. Ito po yan. Yung kapatawaran po ay mararanasan po ng tao, hindi po dahil hihingi ka ng tawad sa Panginoon, kundi ang kapatawaran po sa Biblia po, ay the moment na ikaw sumampalataya, ikaw po ay napatawad automatic po. Acts chapter 13. Tingnan po niyo sa Acts chapter 13. Verse 38 and 39, Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things. The moment na ikaw ay nagsampalataya, instantaneously, na-apply po sa inyo yung forgiveness. What else? Ano pa po? Imputation. Okay? Romans chapter 4, na-impute po yung righteousness ni Kristo po sa iyo. Okay? Na-impute po. Na-ilagay po yung righteousness ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Romans chapter 4, verse 4, Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of death. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Okay? Even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without work, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. So makikita po natin po yung imputation na ginawa ng Panginoon. Kailan po nangyari po ito? The moment na ikaw ay nanampalataya, hindi lamang ikaw ay naselyuhan ng banal na Espiritu, na-apply sa iyo yung forgiveness, in-impute sa iyo yung righteousness ni Kristo. Ano pa po ang nangyari po sa iyo? Ano po? What else? Ano pa po ang naganap sa atin? Redemption. Ikaw po ay natubos. Colossians chapter 1, verse number 14. Colossians chapter 1 and verse number 14. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. So, tatlong bagay po ang nangyari po sa atin po the moment na ikaw ay nagsampalataya. Okay? Forgiveness, imputation, redemption. Dahil po dyan, ano po ang nangyari po? Ang Diyos, anong gagawin ng Diyos sa'yo? Ikaw ay, our Lord justifies us by declaring us righteous on
the basis or on the merits of the Lord Jesus Christ. So ikaw po ay na-justified. Yan po yung tinatawag natin justification. At lahat ng sumampalataya sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, ikaw ay matuwid, righteous. Hindi dahil sa ikaw ay gumawa ng katwiran, kundi sa merits ng Panginoon, in-impute ito, napatawad ka, ikaw ay natubos. So therefore, ikaw ay justified ng Panginoon. Yan po yung justification. Yan po yung past salvation. Na ang kaluluwa mo ay naligtas, na justified na, hindi na mapapahamak. Tinampunan niyo 1 Peter chapter 1, verse number 9. Na ang kaligtasan po ng past salvation po ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 and verse number 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. So, yan po yung naligtas po sa atin, yung kaluluwa natin. Hindi na po ito mapapahamak. The moment na ikaw ay bawian ng buhay ngayon, o ikaw ay nanampalataya, hindi na po ito pupunta sa impyerno, hindi na po ito magbabayad sa penalty ng kasalanan, ito po ay diretsong darat pupunta po sa langit sapagkat ang kanyang kaluluwa ay naligtas sa penalty ng kasalanan. Yan po yung past salvation. Now, pangalawa po, pag-aralan natin yung sanctification. Ito naman po yung ikalawang bahagi po ng ating pinag-uusapan. Salvation from the power of sin. So bilang mananampalataya, ikaw po ay ligtas na. Ano po? Ano yung ligtas sa'yo? Kaluluwa mo. Pero, nandito pa rin tayo sa katawang lupang ito. Hindi pa po ito saved. Hindi pa po ito perfect. Nagkakasala pa rin po ito. Ano po? So, ano po yung mga bagay po? Dito po napakalaga po yung sanctification. Okay? Ang sabi po sa Numbers chapter 8, verse number 17, for all the firstborn of the children of Israel are mine. I want you to note the word are mine. Kapag ka po ang isang bagay ay sinangtified ng Diyos, kanya pong pag-aari po ito. Both man and beast, on the day that I smote every firstborn in the land of Egypt, I sanctified them for myself. So, ang isang bagay, ang isang tao na sinangtified ng Diyos, pag-aari po niya. Okay, nais ko pong nakita po ninyo yan. Ang sabi po sa Numbers chapter 7, verse number 1, and it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle and had anointed it and sanctified it and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them. So once na yung mga gamit po, mga kagamitan po na ito po ay na-sanctify, ito po ay pag-aari ng Diyos. Okay? And then another verse po. 2 Timothy chapter 2 verse 21, patungkol po naman sa atin po bilang mananampalataya. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So mga minamahal po, meron pong kapangyarihan ang kasalanan sa buhay ng isang tao. Pero nais ng Panginoon, through sanctification, ikaw ay maging masanctified, ikaw ay maging banal, ikaw ay mamuhay ng may kabanalan at maging kagamit-gamit ka na isang vessel unto honor. Okay? To set apart, yan pong ibig sabihin ng sanctification, to set apart in God's service. 1 Thessalonians, sino po nyo? 1 Thessalonians chapter 4. To set apart in God's service. Okay, yan po ang ibig sabihin po ng sanctification. Isi-set apart ka para ikaw ay naka-reserve, ikaw ay nakatalaga para sa paglilingkod. Yan po yung ikaw ay na-sanctify. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 and 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 and 4. Sabi diyan, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So it talks about our body na ito po ay sinangtified na ng Panginoon, nilinis na ng Panginoon, at nais ng Panginoon na itong katawang ito, ang sabi sa Romans chapter 12, okay, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. So ito pong katawang pong ito ay handog natin sa Panginoon para po maging kagamit-gamit po sa ministry ng Panginoon. Sabi sa verse 4, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification
and honor. Okay? So, it talks about washing. Okay? May daily life sa ating pong araw-araw na buhay, sinasanctified po tayo ng Panginoon. Dahil po sa mundong ito na napakarumi, andyan po yung kapangyarihan ng kasalanan, pero nais ng Panginoon, ito pong pangalawang uri ng kaligtasan. Ikaw ay maligtas diyan sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay umaalipin. Ang kasalanan ang nagpapabagsak. Ang kasalanan nagiging hindrance para ang isang mananampalataya ay hindi niya maibigay ng buong buo ang kanyang buhay at makapaglingkod siya sa Panginoon. Now, okay, being holy. Ang sanctification po ay tumutukoy po sa pagiging banal. Okay, being holy. Now, dito po tayo sa pangatlong uri ng kaligtasan. Ito po tinatawag natin glorification. Glorification. Justification, sanctification, glorification. Justification, salvation from the penalty of your sin. That is past salvation. Sanctification, salvation from the power of sin. Yun po yung present salvation. Future po, ito po yung glorification. Salvation from the presence of sin. So, nakita po natin. Ano po ba ito? 2 Thessalonians chapter 1, verse number 10, when He shall come to be glorified in His saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Another verse po. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, waiting. Meron po tayong inaantay. Ito po yung future. Waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So, mga minamahal, hindi lamang po ang kaluluwa ang nais pong iligtas ng Panginoon, kundi po itong katawan natin, pagdating po sa pagbabalik ng ating Panginoon sa rapture po, ang katawang ito ay liligtas ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi po sa Philippians 3:21, ano po ang gagawin po niya sa ating katawan sa kanyang pagbabalik sa rapture po? Sabi diyan sa Philippians 3:21, who shall change our vile body. Papalitan po ng Panginoon itong vile body na to. Anong ipagpapalit niya? That it may be fashioned like unto His glorious body. Ito pong katawang ito po ay papalitan ng Panginoon ng isang glorified body katulad ng glorified body ng ating Panginoon according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, makikita po natin po, dito po sa ating pong muli po sa ating illustration po, yan po yung justification, yan po yung sanctification, at ito po yung glorification. Yung justification po, yan po ay salvation from the penalty of sin. Yun pong sanctification, yan po ay salvation from the power of sin. Pero nais ko pong pumokus po tayo dito po sa justification. Salvation from the penalty of sin. Ito po ang isang tao na makasalanan. Siya po ay makasalanan patungo sa kapamakan ng impyerno. Wala po siyang magagawa patungkol sa kanyang kaligtasan. Now, kapag itong taong makasalanan ito ay nag-believe, nanampalataya doon sa gospel, sa kasapatan ginawa ng ating Panginoon, na ang gospel po na matutungayan po natin sa 1 Corinthians chapter 15. Kahit po pamilyar po tayo po dito po, basahin po natin po. Okay? Nais ko pong samahan po ninyo po kung buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, okay, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So mga minamahal po, kapag ka po ang isang tao na makasalanan ay nanampalataya, naniwala doon sa ginawa ng Panginoon na nakalagay sa Ebanghelyo, na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, ano po ang mangyayari po sa kanya? Okay? Yung death, yung burial, and resurrection, ano po ang mangyayari po sa kanya?
Okay? Siya po ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay? Ano po nangyari sa kanya? Siya po ay pass from what? From darkness to light. Tingnan po natin. 1 Peter chapter 2. Yan po yung naganap po sa isang tao nung siya po'y nanampalataya sa ating Panginoon. Pass from darkness to light. 1 Peter chapter 2 and verse number 9. 1 Peter chapter 2 and verse number 9. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse number 9, but ye are chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ikaw ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman. Nung ikaw ay nanampalataya, ikaw ay inalis ng Panginoon diyan mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ano pa po ang nangyari po sa kanya? From death unto life. Mula sa kamatayan patungo sa buhay. Tingnan po, John chapter 5 verse 24. John chapter 5 and verse number 24. John chapter 5 and verse number 24, ang sabi po sa John chapter 5 verse number 24, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Yan po ang nangyari po sa inyo. Sa atin po, na ikaw ay no moment, na ikaw ay nagsampalataya doon sa kasapatang ginawa ng ating Panginoon. Not only pass from darkness to light, pass from death unto life. Ano pa po? From the power of darkness into the kingdom of His dear Son. Colossians chapter 1, verse number 13. Colossians chapter 1 and verse number 13. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1. Okay? And verse number 13, ang sabi po sa Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Mga minamahal, ito po ang naganap sa iyo. Mula doon sa kadiliman na yon, sa madilim na bahagi na yon, nang ikaw ay na-justified at na ikaw ay na-saved from the penalty of sin, nagkaroon ng malaking pagbabago from darkness to light, from death unto light, from the power of darkness, from the power of Satan, into the kingdom of His dear Son. Amen and amen. Now, nandito ka ngayon sa sanctification. Salvation from the power of sin. Hindi pa po tapos eh. Tapos na po yung kaligtasan mo sa kaluluwa mo. Secure na po yun. Anytime na ikaw ay mamatay, patutungo po yan sa kalangitan. Hindi na po yan mababago, hindi na po mawawala yung kaligtasan na yun. Pero nandito po tayo sa mundong ito eh. Nabubuhay pa po tayo. Andito pa po yung flesh. Andito po yung katawan. So ano po ang nais ng Panginoon? Tayo po ay maligtas dito sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Dalawang uri ng mananampalataya ang makikita natin. Kaya sabi po sa Colossians chapter 3, sabi po sa Colossians, okay, na sinasabi po dyan na Colossians chapter 2, Colossians chapter 2 verse number 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yan po ang encouragement po ng banal na kasulatan. Dahil ikaw ay nag-pass from darkness to light, from death unto life, from the power of darkness unto the kingdom of His dear Son. Ikaw ay na-save from salvation, doon sa salvation, from the penalty of sin. Ikaw ngayon ay lumakad bilang isang anak na ng Diyos, bilang isang Kristiyano. May patutuo ka ni Kristo ngayon. Okay? Now, ang nakakalungkot po, merong dalawang uri ng mga Kristiyano po sa mundong ito. Ito pong victorious Christian, isang Kristiyano na nagtatagumpay, na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero may mga Kristiyano pong tinatawag natin defeated Christian, mga talunan. Mga Kristiyanong hindi pa rin, alipin pa rin ng flesh. Hindi pa rin siya nagtatagumpay, walang katagumpayan. Bagamat ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15.
Ang sabi diyan sa verse 57, 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat tayo. Ang Panginoon ay nagbibigay ng tagumpay. Kaya't mga minamahal, nais ng Panginoon na dito sa ikalawang bahagi ng kaligtasan, ikaw ay magtagumpay. Ikaw ay magtagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan. Now, paano po tayo magtatagumpay dito sa kapangyarihan ng kasalanan? Paano po tayo dito? Paano tayo masasave dito sa kapangyarihan ng kasalanan na ito? Ito pong unang-unang salita po na nais ko makita po nyo. Ito po tinatawag natin, to be conformed to the image of His Son. Yan po ang nais po ng Panginoon po sa atin. Yan po yung kanyang layunin na tayo po ay makonform sa imahe ng kanyang anak na si Jesucristo. Yan po yung goal ng Diyos po sa atin po, mga minamahal. Ano po? Romans chapter 8. Okay, Romans chapter 8 ay makikita po natin po dito, verse 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Mga minamahal, ang layunin ng ating Panginoon nung ikaw ay na-save, ay maging makonform ka sa larawan ni Kristo. Ikaw ay maging katulad ng larawan ni Jesus, to be conformed to the image of His Son. Tingnan po natin sa Galatians chapter 4 and verse number 19. Galatians chapter 4 and verse number 19. Galatians chapter 4 verse number 19. My little children, of whom I travail in birth again, until Christ be formed in you. So, yan po ang goal ng ating Panginoon. Habang tayo po ay nandito sa mundo, kinoconform tayo, minomold tayo, tayo po ay hinuhubog ng Panginoon na makonform sa imahe ng ating Panginoon. Paano po mangyayari po yung conforming na yan? Okay? Una po, ito pong tinatawag natin, growing. Growing. Paglago po. Okay? Sa ating pananampalataya. Tungayan po natin sa 2 Peter. 2 Peter chapter 3. Mangyayari po yan yung conforming, yung pagmumold ng Panginoon bilang mananampalataya into the image of His Son. Kailangan mong lumago. Growing. Ang sabi po dito po sa 2 Peter chapter 3 verse number 18. 2 Peter chapter 3 and verse number 18, sabi sa 2 Peter 3:18, sabi po niya diyan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Nais ng Panginoon na ikaw ay mag-grow, lumago. Katulad ng isang sanggol, makikita natin sa proseso po in process of time, unti-unti lumalaki po siya. Nade-develop po yung kanyang itsura, yung kanyang physical body, yung kanyang mind, unti-unti nagkakaroon din po ng development. At ito po ay magaganap sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Tingnan po niyo sa 1 Peter chapter 2 verse number 2. 1 Peter chapter 2 and verse number 2. Ang sabi po sa 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Kaya't mga minamahal, nais ng Panginoon na ikaw ay lumago sa iyong pagkakilala sa ating Panginoon. At magaganap ito sa pamamagitan ng iyong pagdi-desire, sa pamamagitan ng iyong pagnanasa, ng iyong marugdog na pag-aaral ng salita ng Panginoon. What else? Ano pa po ang ating dapat makita po dito sa conforming na ginagawa ng ating Panginoon? Renewal. Renewal. Tingnan po natin po sa 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16. 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man, yung inward man, may dalawa po tayong nature eh. The old man and the new man. Ito po yung inward man at saka may outward man. Pero yung inward man is renewed day by day. Alam niyo po ba mga minamahal? Ang Diyos po araw-araw po nire-renew niya po tayo, yung ating strength, yung ating buhay. Araw-araw po pinapalakas tayo ng Panginoon. Araw-araw po nire-renew niya po tayo. Nire-renew niya yung strength natin, yung ating buhay. Kaya
sa maghapon, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pagharap natin sa mundong ito, maaring ikaw ay pagod na sa mga bagay sa maghapon, pero pag tulog mo, pagpahinga mo, kinabukasan, ayan na naman ang panibagong lakas para harapin na naman ang mga pagsubok sa buhay. And every day, God is doing that. Nire-renew niya yung strength mo, nire-renew niya yung inward man niya. Dahil ang nais ng Diyos, ang goal niya, to be conformed to the image of His Son. Ano po ang nais ko pong makita po ninyo dito sa sanctification? Battle. Meron pong pakikidigma. May digmaan po eh. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 and verse number 12. Ephesians chapter 6 and verse number 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mga minamahal, meron pong battle. At ang battle na to ay spiritual battle. Hindi po laman at dugo. Hindi po physical, kundi spiritual battle. Okay? Between the flesh, okay, and the spirit. Ang sabi po sa Galatians, sino po ang magtatagumpay? At nais ng Panginoon na ikaw ay makipagdigma rito sa digmaang ito. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay hindi dapat maging ignorant sa kanyang mga devices. At ang sabi diyan sa verse 13, ito po ang paraan para po tayo magwagi sa digmaang ito. Sabi diyan, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, kailangan po ninyo yung mga baluti na yan. Yung mga pangsuot, pangdigma. At nandyan po, mababasa po natin. Growing, renewal, battle, what else? Holiness. Yan po yung mga nagaganap po sa sanctification. Salvation from the power of sin. Holiness. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse number 7. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 7 ay atin pong matutunghayan po dito po. Ang sabi po sa verse 7, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Kaya po sa 1 Peter makikita po natin, tinawag siya na Diyos na banal na tumawag sa iyo at maging banal ka. Bakit po? Tinawag tayo unto holiness. Hindi po sa karamihanan. Kaya't ikaw na mananampalataya, dapat makita sa iyo ang kabanalan, makita sa iyo yung holiness. Ang sabi po sa Romans chapter 6 and verse number 19. Romans chapter 6 and verse number 19. Romans chapter 6 verse 19. Sabi po din, I speak after the manner of man, because of the infirmity of your flesh, for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. I-yield po natin ito pong katawang ito sa Espiritu, sa banal na Espiritu, sa pagkilos ng Espiritu unto holiness. Ano po? Okay? 2 Timothy 2:19. 2 Timothy chapter 2 and verse number 19. 2 Timothy chapter 2 and verse number 19. 2 Timothy chapter 2 verse number 19. Ang sabi po diyan sa verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And, I want you to note the last phrase, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kaibigan, tapos na po yung salvation from the penalty of sin. Kung kaluluwa mo, save na. Anytime, anumang mangyari sa buhay natin, datnan tayo ng kamatayan, save na yan. Pero ngayon, habang buhay ka pa, meron pong tinatawag tayong sanctification. Salvation from the power of sin. Ang kasalanan nandyan. Patuloy na hatakin ka. Patuloy na ikaw ay hihilahin. Kaya kailangan mo ng
pag-grow, kailangan mo lumago, kailangan mo ng renewal, kailangan mo ng battle, at kailangan mo mamuhay ng may kabanalan. Now, dito po tayo sa glorification. Ano po itong glorification na to? Ito po ay tumutukoy po sa rapture. Ano po? Pagdating po ng rapture sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18, hindi na po natin bubuklatin. Okay? Ira-rapture po yung mga mananampalataya. Okay? Yan po ay salvation from the presence of sin. Yan po yung glorification. Okay? Na magaganap po. Ano po? At tinan po natin po. Ito po yung tatawag natin the blessed hope of every believer. Titus chapter 2. Titus chapter 2. Ito po yung future po eh. Ito po yung blessed hope po natin na inaantay po natin. Na dito sa mundong ito, settled na po yung salvation natin ng ating kaluluwa. Ngayon, kasalukuyan, nakikipag-battle tayo, pero nire-renew tayo ng Diyos. Okay? Namumuhay tayo ng may kabanalan, pero nandyan pa rin ang mga trials in life, nandyan ang mga pagsubok, at minsan tayo po ay nakakaranas ng kapagkapagal. Pero thank God, meron pong nagmo-motivate sa atin para magpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. At yan po yung blessed hope, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Titus chapter 2 and verse number 13. Titus chapter 2 and verse number 13 ay ating po makikita po dito. Sabi sa verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yan po ang ating pag-asa na inaantay na gagawin ng Panginoon na glorification, na ito pong katawang ito ay papalitan ng Panginoon ng glorified body. Ano itong blessed hope na to? Na ating pong inaantay. Ito pong blessed hope ito. What is this blessed hope? Okay? Number one, it's a purifying hope. Ito pong blessed hope na ito ay nagpupurify po sa ating buhay. Ang sabi po sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, verse 1 to 3, verses 1 to 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. He's talking sa pagbabalik ng ating Panginoon. Verse 3, and every man that hath this hope in him purified himself, even as he is pure. So ito pong blessed hope na ito ay nakapag-purify. It is a purifying hope. What else? Ano po? Will make us patient. Ito pong panahon na to, na patuloy po na maraming mga bagay na nagaganap sa ating buhay. Yung blessed hope po ay magbibigay po sa atin na patuloy ng pagtitiis at pagtsatsaga sa mundong ito. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, 2 Thessalonians chapter 3 and verse number 5, 2 Thessalonians chapter 3, ay ating pong matutunghayan po dito po. Chapter 3 and verse number 5, and the Lord direct your hearts unto the love of God and into the patient waiting for Christ. Kaya't nandyan po yung pagtitiis, nandyan po yung pagtsatsaga, nandyan yung pagsusumikap natin. Dahil alam natin isang araw, babalikan tayo ng Panginoon. At tayo po i-rapture po niya. What else? Will make us watchful. Ito pong blessed hope, not only it is a purifying hope, not only will make us patient, will make us watchful. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 6. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 6, ang sabi po doon, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Kailangan po tayo po ay mapagmatsyag, mapag-observe, pansinin po natin yung nagaganap sa mundong ito at i-reflect natin ang salita ng Panginoon. Malapit na po, bumalik ang ating Panginoon. Let us will make us watchful. Yung Titus 2:39, yung blessed hope, ito po yung magbibigay sa atin ng motivation na mag-purify sa ating buhay, magkaroon po tayo ng patient, maging watchful po tayo, will also keep us from being ashamed. 1 John chapter 2 verse 28. 1 John chapter 2 verse 28. 1
1 John chapter 2, verse 28. Sabi po dyan, sa verse 28, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So mga minamahal, itong blessed hope na to will also keep us from being ashamed. Harap tayo sa Panginoon na hindi tayo nahihiya. Sapagkat dito sa lupang ito, ginampanan natin ang responsibility, naging tapat tayo, at pagdating ng Panginoon, pagbalik ng Panginoon, i-glorify niya tayo. So I hope and pray na naging blessing po sa atin itong lesson ito. Justification, sanctification, glorification, salvation from the penalty of sin, salvation from the power of sin, and salvation from the presence of sin. Yan po yung tatlong bahagi ng kaligtasan na gagawin ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan po sa lahat, maraming pong salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po at purihin ka po na napakabuti niyo po sa amin. Hindi lamang ang inyong layunin ay iligtas kami sa tiyak na kapahamakan ng impyerno, kundi araw-araw sa aming buhay. Nais niyo po kami magtagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan. At hindi lamang po yun sa inyo pong pagbabalik, ililigtas niyo po ang katawang lupang ito ng isang katawang lupa na papalitan nyo ng isang katawang lupa na hindi na mamamatay. Salamat po sa mga katuruang ito at nawa Panginoon, kumilos nawa kayo sa bawat tagapakinig sa oras na ito. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa inyo po,